Magandang araw po sa inyo, sa kanya-kanyang tahanan, at lalo-lalo na po sa nagpa-follow up sa aking mother pa rin. Ang lugar ko po Tabi Giginto, Bulacan, St. Joseph Chapel. Ang pagdalaw ko po sa inyo sa araw na ito, may kahiwagaan dahil ngayon po Ash Wednesday. Darating na naman po ang mahal na araw para gunitain natin ang lahat ng bagay tungkol sa Panginoon. Pero ang tangi ko lang pong masasabi sa inyo, sana po huwag niyong iwawaglit ang mga bagay-bagay na aking paalala. Na sa araw na ito, lalo-lalo na po yung mga naghahanap buhay na mga dumadayo sa abroad. Maipagbibilin ko po sa inyo, iingatan nyo yung perang kinikita. Tama nga at asawa kayo na ipinagkatiwala sa inyo. Sana'y lahat ng bagay isasangguni ninyo ang lahat ng bagay. Dahil pag po hindi kayo nagsangguni sa inyong ginagawa, para na rin po kayo nanloloko noon. Kaya ako ang mother pa rin po ng Bulacan nagsasalita sa inyo sa tweetin niya. Ito po mahalagang bagay. Ano man po ang gagawin ninyo, 10 beses nyo iisipin bago nyo gawin. Kasi po mahirap po magsisi sa bandong huli. Ngayon po napakahakbang na mahirap ngayon. Dahil ako na po ang magsasabi sa inyo, sa inabot kong edad na 85 sa December 21. Napakahirap pong mabuhay, mahirap pong humanap ng ikabubuhay, at mahirap din pong manindigan sa buhay, at mahirap din po itayo ang bandera sa bilang mag-asawa at kung paano magiging nanay, tatay, at magiging biyanan at magiging lola. Ngayon, sa pamamagitan po ng aking mga mahiwagang experience sa inyo, ako po'y nagpaparamdam lamang sa inyo. At kung hindi naman po ito ukol na ibigay sa inyo ang aking salita, siguro po hindi ko masasabi dito. Kaya po itong mga habilin ko sa inyo, gaya ngayon, Ash Wednesday, gunitain po natin lahat ang mga bagay-bagay. Ang lahat po, isanggunin natin sa Panginoon. At ang lahat po ay ating pasalamatan. Bawat galaw po natin, mahirap pong kung naroroon na tayo sa loob ng rehas na bakal, hindi po tayo magsisisi. Umiyak man po tayo ng umiyak, wala po tayong magagawa. Kaya ito po ang bigay mensahe ng Diyos sa inyo na ang lahat ng bagay isasangguni ninyo, gagawin ninyo, lalo-lalo na yung mga murang kabataan, huwag kayong pabigla-bigla, huwag kayong masyadong mapuso. Ito sa paalala at pagmamahal ko sa inyo. Siguro, kapag ito na mabubuklat nyo sa Facebook, hindi nyo ako makakalimutan. Dahil hindi po ako uupo dito, kundi mahalaga ang aking paramdam. At kung hindi naman po ng kaya ng kapritsyo nyo, tigilan ninyo. At ang lahat po, nang dumadating sa inyo araw-araw, ito po'y pasalamatan nyo. Ngayon, hindi ko naman po sinabi sa inyo na kayo puro dasal lang gagawin ninyo, hindi kayo. Gumawa po kayo humakbang at ipagkatiwala nyo po sa Panginoon. Lalo-lalo na po sa mga may karamdaman. Nagdasal kayo, humakbang kayo, gawin ninyo ang inyong magagawa at pumunta kayo sa dapat tuklasin kung ano magagawa. Gaya ngayon po ang aking nakikita. Ang mga tao, marami pong ambaraso, ang paa, ang balakang, pipiliin nyo rin po ang inyong pagpapagamutan. At itatanong nyo rin po sa isip at puso ninyo sa Panginoon kung ito'y karapat-dapat. Pag po lagi kayo nagsasangguno, sigurado po ang laban, hindi po kayo mapapatong. Hindi po ba? Napakaganda po ng dating ng aking magandang paliwanag sa inyo at bumabati po ako. Kaya lang po ang matangi kong masasabi sa araw nito, ito po ang aking dasal. Mahal na Panginoon, ako po ay naririto. Lagi ko po sinasangguni sa inyo ang lahat ng bagay na aking ginagawa. At sana naman po yung mga nakaririnig ng aking mga sinasabi, sila po sana ay makasama ko na sa daan ng hiwaga ng Panginoon. Pag kayo po nag-follow up na yung hindi dapat gawin at puro ayos ang gawin, hindi ala po kayo magsisisi. Hindi po problema ang kahirapan dahil kanya-kanya pong akda ang buhay ng tao. Meron pong mayaman, merong mahirap, meron namang katangaman. Pero ang tangi ko pong masasabi sa inyo, the best po, nagdarasal kayo, humingi kayo ng tulong sa Panginoon, hindi kayo gumagawa ng masasama, yung may karamdaman man kayo ay mag-aanggaan. Kaya hindi ko na po pakahabaan. Ito po ang aking mensahe sa inyo. Lalo-lalo na po sa mga nagpa-follow up sa amin. Bumabati po ako sa inyo ng
maligayang araw sa araw-araw at huwag kayong magbabaya. Lahat ng bagay na inyo igagawin, isanggunin sa Panginoon at wala kayong ligwak, wala kayong lugi. Di po ba napakaganda nun? Ngayon, isusunod ko rin po ang aking panggagamot na kung halimbawa mo po, ang paliwanag ko po sa inyo napakaganda. Ang lahat po ng ating karamdaman ay nagbubuhat lamang sa bakterya. Kaya kung kayo po ay nakikinig, ang colon cancer po, bakterya. Ang prostate po, bakterya. Ang sa bato po, kapabayaan, bakterya sa kinakain. Kaya akin ko pong masasabi sa inyo, huwag po kayo magpapabaya sa langis. Ito po, ang pag-inom po ng langis, para hindi kayo nagtatanong sa akin, ang alaga sa katawan ng tao, langis po ng niyog ito. 2 beses isang buwan, 15-30. Ang ibig sabihin po, 15 katapusan, 3 ng katatlo. Para po hindi natutuyo at natitigang ang inyong katawan sa langis. Kasi po, yun, pag umiinom po kayo umaga, alas 5, iinom na po kayo. Ibig sabihin po, tatalunto na po yun hanggang sa yun ang babara, matatanggal hanggang sa ilalim ng kilikili. Kasi po yung ugat natin, kailangan po ang langis. Para rin po tayong makinang singer, para rin po tayong motor ng tricycle na kinakailangan din po natin ang langis. Para po hindi pumakap. Kaya po, maligayang araw po ang aking pasalubong sa inyo. At ito pong nire-recommenda ko nito, hindi man po kayo nakararating dito. Ito pong labatiba ay napakabisa. Pag hindi po kayo matae, hindi po kayo mautot, gamitan nyo na po. Naririnig nyo naman ako. Ito po yung isang hiwaga ng pagtulong ko sa inyo na sa edad kong 85, nakagugusan pa ako. Di po ba? Napakagandang halimbawa ito at wala naman po siguro magsatsaga na magsalita at kumupo rito na para kayo dahil ang aking pong pagsasalita, ito po dahan-dahan niyang ibinibigay sa akin ang lahat ng bagay. Kaya ang pasasalamat ko wala pong katapusan. Hindi po problema ang pera. Ayusin lang po natin. Kaya po, salamat din po at naririto po ang aking pasyente na, kuya, ano masasabi ninyo sa pagkagamot ni Mother Pauline? Una sa Panginoon, ang pangalawa, siya kasama ng Panginoon na ginawa na po sa pagbalikoy kanya luminaw niya ang aking pag-iihik. Okay. O ikaw ate, ano masasabi mo sa bigay ng Diyos sa inyo? Papasalamat ako sa Panginoon Diyos na muli kami naparitos kay Mother Paring na ramdam ko sa sarili ko na parang napakasarap pag ako nandito din sa kanila. At saka yung paggagamot niya sa aking asawa na ngayon nakuha yung 3 parang buto na nailabas niya sa pagkakaano doon sa prostate. Maraming salamat sa Panginoon Diyos at pangalawa po kay Mother Paring. Yun lang po ang masasabi ko. Okay. Nawabigyan pa po ng mahabang buhay pa si Mother Paring na marami pang matulungan na tao na magkaroon may sakit. Salamat po. Kaya ako po ay naghahabol ng pangungusap sa inyo na hanggang tayo ay nakatatayo, nakikilala pa natin ang lahat ng bagay. Huwag po kayong magpababaya at kung ako naman po kailangan nyo, handi dito lang po ako. Alam niyo po ba, Unay Diyos, ang gamot po dito, 1 lang beses hanggang 2. Talaga po, yun ang nagpupunta lang po dito yung nagtitiwala sa Panginoon. Dahil yung pong aking nalalaman, hindi po kayang ipaliwanag. Kaya po, sana, kung kayo may paniniwala, huwag ko po kayo magpapa-opera. Ibig ko sabihin, tignan muna po ninyo kung makukuha. Kasi po sa totoo lang, napakahirap po maoperahan, lalo-lalo na po sa colon. Yun, nananawagan po ako sa lahat ng hindi matae. Ito lang po ang kamay ko, nakahanda sa inyo. Yung pong prostate ninyo, basta po maniwala lang kayo at yung mga karamdamang ipagkakatiwala nyo sa akin. Ang may sagot na po niyan ang tanging ang Panginoon na po ang may sagot sa inyo kapag kayo nagpunta dito. Nagmamahal po ako sa inyong lahat. Bumababay po kami sa inyo. Nasa muling pagbabalik.